part sa aton nga CRUD is ang update. So sa update, paano ta siya implement? Just like I said earlier, same lang din sila process. So table, form, process, database. So ari naton nga table, galing way patas ang update nga button di. So sa table ta, same lang kuhaon ta lang ning ilogon ta lang ang ano, ang ahref nga ni balaw. So sa same nga table data, same nga cell, butang ta bisang update tabi nga ano, update naman nga button be. Or update naman nga link. Link siya gali di siya button. So instead nga form delete, form update lang ta. So same lang gid ang ID, same lang nga data since so muna sa tsura niya. So after may delete kita, so observe yung link sa bottom nga part, sa dari nga part ho. Same lang gid ang ID nila. So ID diri sa kasi since ika-third na ni nga row, second ni nga row, third 3 ID. So delete ID kag update ID is equals to 3. So maobra kita sa form nga part. So sa form nga part is almost the same lang gid na ding obrahon ta ho. So kuha taliwa template. Obra ta sang amo niyaton nga form update. So ang obrahon ta is kuhaon ta lang gyapon, same lang gid niya sa babaw. Ang kinano to ginobra ta sa page sa delete. Kuhaon ta data ni user. So ang obrahon ta di is ang form nga ano, form nga method kag post. Um, ang iya nga input type submit, so imbes nga ang value niya is dapat update data, update user, update data na lang, or update user data. So any lang man na di siya since front end lang man ang button. So update ari na. So gusto tabi implement ang nga pwede isla ni user ang tanan-tanan niya nga data. So mapa email, password kag full name. Amo na lang pwede niya isla na ang date registered kag ang ID, hindi niyo gid na pag-iiba ano. So ano tong email, password kag full name. So email, password, full name. So to check, ari na siya la. So islanta na lang ang name, which is update user. Update user. So for the email, butang tabi ang input type ta gyapon is email siya gyapon. Sa password is password man. Sa full name naman is text. So since update ni siya nga data, pwede nyo na di butangan sa babaw nga you are currently updating ano nga data, kasi sino nga data. So just like sa form nga di butangan, tapos do you want to delete do mga message lang. So feel free to explore kung ano mas prefer nyo nga design. So sa name, same lang kung anong ginagamit ang name. Pag same di gali account ning ID gid. So input type hidden. Input type hidden ID, form ID gyapon. Need ta ning ID gyapon dire. So sa email, tantabing gamiton ta nga name sa email is form email lang gyapon. Tantabi form new email, new underscore. Okay, since update ni para dumas sa specified kita. So password. Tapos full name. So na. So ang kakatabo de is example man navigate kita liwat sa table. Navigate kita sa first nga data, test ang kay John Doe Bradley. So update. So sa background nga ni ari ng ID naka ano na, na-call na di sa likod.
So brown ta kadto ta sa process ta nga part kay medyo okay na gawang form ta. So sa process, mobran lang kita disang iset yapon. Then ang importante di isang process ID, ang form ID. Tapos ang email, new email, tapos new password, kag ang new full name. Kailangan ta sila ni 1, 2, 3. So mo ni sa new email tabi new email. New password, tapos new full name. Okay. So ang direct nga pag-implement ta sini is mobra kita sang statement, update from. Ang syntax para sa update ta is ang syntax para sa update will be update, wait lang, update from table name users where gamiton ta ang ID, where ID is equals to 1. Ang ID which is ID is equals to none. So may parameter kita di nga. So update table name, ang syntax update table name, tapos set, ang ipang set ang fields which is ang email. So butang siya sang process, new email, um, process, ang password niya is password, process, new password. So butang i-contain ta sila sa ano ni dapat sa single quote. So single quote ni, ari single quote man ni. And then ang last is process new full name. So amo ni aton nga main syntax para mag-update siya sang ano sang field sa tingob kay gintingob mo sa isa ka query ang tanan-tanan nga tawag ni nga data. So tanta mo na itong statement, dugon ta siya para mas align. Kung gusto niyo mas hipid ang pag-code ara siya na. So muna. So process, hindi na siya process so dapat full name. Since so ari ang tanan-tanan nga ari table name, aring ang fields, ari ang ID. Kailangan mo ning ID. Kay karon mag-update ka, nga wala mo declare ang ID, wala na may i-execute ang imo query. So i-obrahan ta siya sang query na. So con tapos statement. So execute niya na ng query mo. And then ang di data nga ano. Successfully updated user data. So to check, instead nga form update user na di dapat to. Update user siya. So to check, check tang form kung magana. So ang edit ko db is ari siya, si John Doe Bradley update.
So island ko siya bi ano ITE308 at finma.com. Tapos ang password niya bi is UI123. Ang full name niya bi is yun, UI Finma. Finma UI na lang. Finma UI. So, once i-click ko ning update user data, um, magana na ni siya. So, ara na successfully updated user data na ta. So, to check database, ari na sila nag-edit na. So, ITE308 at finma.com UI123 and then Finma UI ang name. So, check ta sa table. So, ari na sila. Nag-change na siya. So, same goes sa kung may field ka mong last update na pala ginagamit ko sa face to face, pwede nyo to siya i-update. So, kaso ang nakita ko di ang pwede ta di mo notice kaawat sang update nga part kay pagka-click niya update mo na supposedly dapat butongon niya ang mga data nga existing kay possible nga kay user ang gusto niya lang islan is email. So, ang password dapat ginbutong mo na di, dapat ang full name visible naman di. So, paano ta na siya implement? So, makadto kita di sa form taho, kadto ta sa value. So, muna tanga ta value tanan-tanan. So, ang account data, so same lang diyo sa account ID, ang account data nga gingamit ta. So, pare sobra sa account data kaginan na nari sa. So, full name, aring full name. Butang ta siya sa full name nga part karon email niya. So, balik to. Ari ang para sa email ang account data. So, istanta siya, call tali siya. Same go sa password. Same go sa last nga part which is ang full name. So, para ang purpose siya sini is user experience niya siya nga part sa system development. So, gin-call mo na tanan-tanan nga data. Gin-call mo na tanan-tanan nga data para hindi naawat kay user every time la gusto niyang iyan ang muning nga part is admin more on ang muning makita ni admin so gusto ni admin is lang ni ang ang data ni user nga number 3 ang ID so update so ara na butongon niya na tanan-tanan accurate na so tantali is lang tani siya bi Juan de la Cruz tapos Juan de la Cruz ano. So, ang password niya is data lang. Ang pass lang siya gyapon. Di ko pagtandugon. PASS. So, pagka-click ko update, well, nag-save lang to siya. And then, balik ta sa table. So, table refresh. So, ari na siya. Ang nag-update ng data. So, ang munang logic niya sa update. But, currently, ang process ta sa update, just like I said sa may tawag ni sa create user may validation kita nga dapat wala duplicate ni email almost the same lang man na di sila i-apply mo kung gusto mo butangan ta siya validation pwede gid so sample implementa na lang nga wala dapat duplicate so kopyahon ta ni pwede ta ni kopyahon since almost parehas man lang ang aton nga pati diri nga part parehas lang man naton variable. So, butang ta siya sa may diri nga part. So, bali mo na ning secured mo gid mo gining main tanga statement to. Main function starts here. So, tanta pati diri main function ends here. Main process, main function, main process na lang para uniform sila. Process tapos main process. So bali mo ni siyang ang initial gid bali wala pa validation. So applyan ko na lang siya validation para mas magamit niyo siya later on. So else yung copy paste na lang ang sa previous na code which is ang sa account to. So butang i-copy ta lang to ang so
else. And so email is already used. So amo ni siyang ano, ang validation tas sa babaw pa ang part before pa mag-proceed sa main process ang ano, ang validation permi. So to check, magamit kita bi ma-edit kita sang ano, sang email. So Aryo, ang Juan de la Cruz at mail is i-update ang data ni ano, gamiton tani ang ITE 308 at finma.com. So amo na. So which is ang currently kumaga mo ni ano niya, i-click niya ang update user data, i-reject ni siya sang process ta sa validation kay man may ga-exist na tong ITE 308. So update user data. So araw nan process email di niya maano sa lakon niya ano, line 54. Ay okay. So new process new email siya gali. Hindi siya process email. So same goes lang. So liwat ITE 308. So email is already used. Please select a different one. So may validation. Applicable ni siya in many terms. Pwede nyo siya butangan nga para ma-secure, para ma-update yung data, kailangan niya i-input pang password. Pwede man nga sa form nyo pa lang, kuha nyo yung butong ang password kaya dapat si user pa ma-input sa password niya. Nan pwede gina. And then, amo ni siguro ang initial ta lang nga ano, nga process sa update. So, nag-table ta, naglabay ta sa table, which is ari siya. So, update, click tang update, nagdiretso siya sa form. So, ma-fill up si user, fill up si user di sa data. Pag fill up niya sa data, once i-click nyo na tong i-update user data, ma-proceed na siya sa process, which is dira ang main tanga function. Hari siya. Haring importante de, kagang hari ang mga bago nga data. Then, ang the rest ang ari is validation only. Tangan ko na lang siya comment. So, so part niya siya sa validation no ari hasta sa dere. Ang dere naman is amo niyang main mugid nga process sa ginahalungan. So that's all for the update nga part. Ang later nga part ni is I think i-ano ta na lang siya. Designan para at least hipid aton ang agi ta. So gamitan ta Bootstrap for design kag JavaScript. So that's all for the crude nga part. Please feel free to comment sa videos kay para dito kung para instead may maglantaw ba lang ang iban tapos almost same sila comment so at least or let's say same kamo question so hindi na mag-redundant ang mga comment ang pamangkot nga pwede man mabasa na lang sa video nga comment section. So that's all. Thank you. Tani erase nyo kung mayara ka mo manabudlayan nga part.